unang tingin ay hindi mo aakalain na ito'y isang palaka dahil sa kakaiba nitong balat at kulay. Ito ay isang albino African clawed frog, isang rare na uri ng palaka. Hindi lang palaka, may mga iba't ibang hayop din na albino. At syempre may mga tao ring albino na madalas tuksohin bilang anak araw o engkanto. Pero kami karon dili mi kanto engkanto mi kay tulo mi kabuok. Kanwan, kanto, country. Ngunit alam nyo ba, may isang isla sa Africa kung saan dito nagtatago ang mga taong albino. Ang islang ito ay itinuturing na safe haven ng mga albino sa Tanzania. Nagtatago sila dito dahil marami na sa kanila ang pinapatay. Maging ang mga batang albino ay hindi ligtas sa mainland. Doon kasi sa Tanzania, hinahunting ang mga albino na parang mga hayop. Kung hindi man sila pinapatay, ay pinuputulan ng parte ng katawan. Mga inosente at kaawa-awang mga bata na biktima lamang ng maling paniniwala. Ang Ukuru Island sa Tanzania, Africa ay tinaguri ang Albino Island. Ito ang pinakamalaking isla sa Lake Victoria kung saan ay may mahigit 80 to 100 kataong may albinism ang naninirahan. Pero ano nga ba ang albinism? Ang albinism ay isang kondisyon kung saan kulang o halos walang melanin sa katawan ng isang tao. Ang melanin ang nagbibigay ng kulay sa ating balat, buhok at mata. Dahil dito ang mga taong may albinism ay karaniwang maputla o maputi ang balat, kulay light brown o white ang buhok at may blue o brown na mga mata. Ang tanong, nakakahawa ba ito? Ang sagot ay hindi dahil hindi ito sanhi ng virus o bakterya. Sa katunayan, namamana ito mula sa mga magulang. Kapag parehong carrier ng gene mutation ang ina at ama, malaki ang posibilidad na magkaroon ng anak na may albinism. Sa buong mundo, sa bawat 20,000 katao, isa dito ang may albinism. Pero sa Tanzania, tinatayang sa bawat 1,400 katao ay isa sa kanila ang magkakaroon ng albinism. Kaya ang Tanzania ang may pinakamataas na ratio ng albinism sa buong mundo. Pero sa halip na protektahan, marami sa kanila ang naging biktima ng diskriminasyon, pang-aabuso at karahasan. Sa ilang bahagi kasi ng Africa at Tanzania, malakas pa rin ang mga sinaunang paniniwala, superstition o pamahiin na ang bahagi ng katawan ng mga albino ay may kapangyarihan. Nagdadala daw ito ng swerte, kayamanan at nakakagaling ng mga sakit. Dahil sa paniniwalang ito, maraming albino lalo na ang mga bata ang hinahunting, pinapatay at pinuputulan ng parte ng katawan para ibenta sa black market. Ayon sa United Nations, na ibibenta ang isang buong katawan ng albino sa halagang $75,000 o mahigit 4.4 million pesos. Habang ang parte ng kanilang katawan naman gaya ng paa at braso't kamay ay ginagamit ng mga albularyo sa ritual, gayuma at anting-anting na naibibenta ng mahigit $2,000 o mahigit 100,000 pesos. Sa katunayan, hindi lang sa Tanzania nangyayari ito. May mga ulat din mula sa Malawi, Mozambique at Burundi kung saan patuloy pa ring pinoprotektahan ng mga NGO at human rights groups ang mga albino laban sa mga witch doctors at sindikatong sangkot sa ganitong barbaric na gawain. Kaya nga sa halip na mamuhay ng normal, marami sa kanila ang itinatago ng kanilang mga pamilya o tumatakas papunta sa mga ligtas na komunidad gaya ng Ukuru Island. Ang Ukuru Island ay naging kanlungan ng mga taong may albinism sa loob ng maraming taon. Nagsimula ito matagal ng panahon noong dinadala dito ang mga albino ng kanilang pamilya na hindi sila kayang tanggapin o itinuturing silang sumpa. Sa paglipas ng panahon, nakabuo sila ng sarili nilang komunidad, isang lugar kung saan mas ligtas sila mula sa mga masasamang loob. Ang nakapalibot na tubig sa isla ay nagsisilbi din daw natural security measure dahil kung may mga kriminal na aatake sa mga albino sa isla ay hindi ito madaling makakatakas. Pero kahit payapang naninirahan dito, hindi pa rin nawawala ang hamon sa kanilang kalusugan. Dahil sa kakulangan ng melanin sa katawan, napakasensitibo ng balat ng mga albino sa sikat ng araw. Madali rin silang magkaroon ng sunburn at mas mataas ang tsansa nila na magkaroon ng skin cancer. Bukod dito, marami rin sa kanila ang may problema sa paningin. Hirap silang makakita dahil sa poor eyesight o astigmatism. Ang
Ang ilan ay may kondisyon na tinatawag na nystagmus, kung saan hindi nila makontrol ang paggalaw ng kanilang mga mata na laging gumagalaw o nangingini at nagre-resulta sa reduced vision. Sa kabila ng mga hamong pangkalusugan at diskriminasyong kanilang kinakaharap, patuloy na lumalaban ang mga albino sa Tanzania at buong mundo para mabago ang tingin ng lipunan sa kanila mula sa pagiging kakaiba tungo sa pagkilala bilang mga taong may kakayahan, pangarap at karapatang mabuhay ng ligtas. Ikaw ka-Azam, may kakilala ka ba o nakasalamuhan na may albinism? This is Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!